Sa isang lumang barangay sa Bulacan, may isang doktor na matagal nang kilala sa lugar. Si Doc Elias, 26 na taong gulang, ay araw-araw pa ring naglalakad mula bahay patungong maliit na klinikang itinayo niya 50 taon na ang nakalilipas. Hindi siya gumagamit ng tungkod, malinaw pa rin ang mata at higit sa lahat, mas matalas pa ang isipan kaysa sa marami sa mga mas bata sa kanya. Isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng kanyang klinika, lumapit si Jomar, isang barangay health worker. Dok, paano po ninyo napapanatili ang ganyang lakas sa kabila ng edad ninyo? Wala po ba kayong iniinom na gamot o supplement? Ngumiti si Doc Elias, walang sikreto. Araw-araw lang hindi ko tinitigilan ang 7 prutas na kasama sa almusal ko. Hindi ito mahal, hindi rin kakaiba, pero malaki ang epekto sa katawan ko. 7 prutas po, sabik na tanong ni Jomar. Oo, at ngayong narito ka, ikukwento ko sa iyo kung bakit hindi ko ito pinalalampas kahit kailan. Una sa listahan ni Doc Elias ang pakwan. Tuwing umaga bago pa ako magkape, isang hiwa ng malamig na pakwan ang kinakain ko. Bakit? Dahil sa taas ng tubig nito, natutulungan ang katawan kong manatiling hydrated. Sa edad nating matatanda, mabilis tayong ma-dehydrate. At kapag kulang sa tubig ang katawan, nahihirapan ang kidney, nanlalabo ang isipan at naninigas ang kasukasuan. Bukod sa tubig, may taglay rin itong lycopene na tumutulong sa puso. Pangalawa sa listahan ay ang papaya. Araw-araw akong dumudumi ng regular. Wala akong iniinom na pampatunaw dahil lang sa papaya. Ang enzyme nitong papain ay natural na tumutunaw sa pagkain sa tiyan. Bukod pa rito, mataas ito sa fiber na kailangan ng ating bituka para gumalaw ng maayos. Habang nakikinig si Jomar, naglabas ng kwaderno at ballpen. Alam niyang hindi ito basta kwento lamang. Isa itong aral sa tunay na kalusugan na hindi nakukuha sa kahit anong tabletas. Ang ikatlong prutas na hindi ko pinalalampas ani Doc Elias ay bayabas. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ng nanay ko na kumain nito. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit. 5 beses na mas mataas ang vitamin C ng bayabas kaysa sa orange. Isa itong panlaban sa ubo-sipon at infection. Ang balat din nito ay may antiseptic properties. Kaya ako kinakain ko pati balat. Muling tumango si Jomar. Hindi niya sukat akalaing ang 3 karaniwang prutas na iyon ay sapat na upang mapanatili ang sigla ng isang matandang doktor. Dok, 3 pa lang po yan. 7 ang sabi ninyo. Tama. Bukas bumalik ka. Ituturo ko ang susunod na 2 prutas. Yung isa sa kanila ay nagpapababa ng presyon ko. Yung isa na may tumutulong para hindi ako malimutin. Hindi na makapaghintay si Jomar. Sa kanyang isipan nagsisimula nang mabuo ang ideya na baka ang kasagutan sa kalusugan ay wala sa botika kundi nasa palengke, sa bakuran, o kaya sa sarili mong pinggan. Kinabukasan, hindi na pinatagal ni Jomar ang kanyang agahan. Maaga siyang tumungo sa klinika ni Doc Elias, dala ang isang maliit na papel na may nakasulat pakwan, papaya, bayabas. 3 prutas na kailan lang ay itinuturing lang niyang merienda. Ngayon ay isa na itong bahagi ng paglalakbay niya sa mas malusog na pamumuhay. Pagdating sa klinika, nadatnan niyang nagdidilig si Doc Elias sa ilang tanim na gulay sa likod bahay. Ngumiti si Doc nang makita si Jomar. Halika, umupo ka. Tila handang-handa ka na sa karugtong. Doc, hindi po ako mapakali kagabi. Iniisip ko kung ano yung prutas na nakakapagpababa ng presyo ninyo. Napangiti si Doc Elias habang kinukuha ang isang bilugang prutas mula sa basket. Mansanas Jomar. Isa ito sa pinakasimple pero pinaka-epektibong prutas para sa puso at daluyan ng dugo. May taglay itong soluble fiber na tinatawag na pectin na tumutulong upang ibaba ang kolesterol. Kapag mababa ang kolesterol, mas maganda ang daloy ng dugo at nababawasan ang panganib ng stroke o atake sa puso. Dagdag pa ni Doc, ang mansanas ay may polyphenols, isang uri ng antioxidant na lumalaban sa pamamaga ng ugat. Kaya kahit medyo mainit ang panahon, hindi ako basta-basta inaapektuhan ng high blood pressure. Napansin ni Jomar na may laman na laman ang sagot ni Doc. Hindi basta haka-haka, kundi may kasamang paliwanag.
Parang mas kapani-paniwala pa kaysa sa ilang seminar na dinaluhan niya noon. Ngayon ang ikalimang prutas. Ito ang tinuturing kong tagapangalaga ng aking alaala, blueberry. Nagulat si Jomar. Dok, imported po iyon, di ba? Medyo mahal din sa grocery. Totoo. Pero ilang taon na rin akong nagtanim ng ilang punla dito sa likod. Hindi man laging may bunga, pero kapag may ani sapat na, ang isang maliit na dakok bawat araw. Ang blueberry ay puno ng flavonoids at anthocyanins na tumutulong sa utak. Pinoprotektahan nito ang neurons at binabawasan ang panganib ng memory loss. Dok, madalas po akong makalimot kung saan ko inilalagay ang mga gamit ko. Siguro kailangan ko na rin po ng blueberry. Pwedeng-pwede. Hindi mo kailangang kumain ng marami. Kahit isang dakok lang bawat umaga o ipares sa oatmeal sapat na. Ang importante tuloy-tuloy. Naglista muli si Jomar sa kanyang papel. Mansanas, blueberry. Ngayon ay 5 na ang kanyang naitala. Pakwan para sa hydration. Papaya para sa panunaw. Bayabas para sa resistensya. Mansanas para sa puso. Blueberry para sa utak. Napangiti si Doc. Alam mo, Jomar, minsan ang katawan natin ay parang sasakyan. Kung bibigyan mo ito ng tama at regular na maintenance, tatagal ito ng lampas sa inakala mong limitasyon. May 2 prutas pa po, Doc. Ano naman po ang mga huli? Bukas. Ang huli ay espesyal. Isa sa kanila ay tumutulong sa buto at kasukasuan. Yung isa naman akalain mong panghimagas lang, pero siyang nagbibigay ng panatag na tulog at lakas kinabukasan. Tumango si Jomar. Sa kanyang puso ramdam niyang unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. At hindi ito dahil sa bagong gamot, kundi dahil sa lumang kaalaman ng isang matandang doktor na hindi lang gumagamot ng katawan, kundi nagtuturo kung paano alagaan ito sa panghabang buhay. Dumating na naman ang 3 araw ng kanilang usapan. Tulad ng dati, maaga si Jomar sa klinika. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang sariling baong prutas, isang hiwa ng pakwan sa isang lalagyan, mansana sa bulsa at ilang pirasong bayabas mula sa puno sa tapat ng kanilang bahay. Pagdating niya sa harap ng klinika, nadatnan niya si Doc Elias na nakaupo sa bangkong kahoy habang pinupulbos ang pinatuyong balat ng bayabas. Doc, maganda pong umaga. Handa na po ako sa 6 at 7 prutas. Ngumiti si Doc. Magandang araw, Jomar. Ngayon pag-uusapan natin ang prutas na tumutulong sa kasukasuan, lalo na sa ating mga may edad. At pagkatapos ang prutas na inaakala ng marami ay panghimagas lang, pero isa sa mga pinakamahalaga para sa panatag na pagtulog. Itinuro ni Doc ang isang prutas sa ibabaw ng mesa. Avocado, Jomar. Ito ang pang-6 sa listahan ko. Marami ang umiiwas dito dahil sa taba. Pero ang hindi nila alam, ito ay tinatawag na healthy fat. Ang monounsaturated fat na taglay nito ay tumutulong sa pagsuporta sa puso, utak at kasukasuan. Ang avocado rin ay may mataas na potassium, mas mataas pa kaysa sa saging. Ang potassium ay mahalaga para sa balanse ng electrolytes at para maiwasan ang paminsan-minsang pananakit ng binti o pagkapulikat. Naglista si Jomar, avocado para sa buto, kasukasuan, puso. At Doc, yung panghuli po. Kinuha ni Doc ang isang maliliit na prutas mula sa basket. Saging. Marami ang kumakain nito, pero kaunti lang ang tunay na nakakaalam kung gaano ito kahalaga, lalo na sa mga tulad nating may edad. Ang saging ay may taglay na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin. Ang dalawang ito ay mahalaga para sa tulog at mood, kaya ako isang saging bago matulog sa gabi. Mas mahimbing ang tulog, mas panatag ang pakiramdam pagkagising. Nagulat si Jomar. Doc, iyon lang pala. Lagi po akong kumakain ng saging pero hindi ko alam na may epekto pala ito sa pagtulog. Akala ko pampabusog lang. Tama. At huwag mong kalilimutan, ang saging din ay may natural na fiber na nakatutulong sa panunaw at potassium para sa kalamnan. Kaya napakahalaga nito bilang bahagi ng 7 prutas ko. Tumango si Jomar habang inaaral ang listahan sa kanyang papel. 7 prutas. Pakwan, papaya, bayabas, mansanas,
blueberry, avocado at saging. Bawat isa may natatanging benepisyo. At sa bawat paglagay ng prutas sa katawan, isa ring hakbang palayo sa karamdaman. Dok, ang tanong ko lang po, paano ninyo nasanay ang sarili ninyong kainin ito araw-araw? Hindi po ba nakakasawa? Hindi kung alam mong ang bawat kagat mo ay para sa sarili mong kalusugan. Hindi kung naiintindihan mong ang pagkain ay hindi lang pampabusog, kundi pangalaga sa sarili. Tumingin si Doc sa mga tanim sa bakuran. Kita mo ang mga halamang yan. Araw-araw kong dinidiligan, inaayos at binibigyan ng sapat na sikat ng araw. Ganyan din dapat ang katawan natin. Walang shortcut, disiplina lang at kaalaman. Tahimik si Jomar. Hindi na siya nagsalita pa. Sa isipan niya, isa-isa niyang binubuo, hindi lang ang listahan, kundi ang bagong paraan ng pamumuhay. At sa harap niya ang matandang doktor ay hindi lamang guro, isa siyang ehemplo ng buhay na binuo sa tamang pagpili araw-araw. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na lamang si Jomar ang bumibisita kay Doc Elias. Unti-unti nang kumalat sa buong barangay ang balita tungkol sa 7 prutas na araw-araw na kinakain ng matandang doktor. May ilan nang sumusubok na ring sundan ang kanyang payo. Si Aling Mercy na may alta presyon ay nagsimulang kumain ng mansanas tuwing umaga. Si Mang Arturo na dating hirap sa pagtulog ay ngayon ay hindi na nagpapalampas ng isang saging bago matulog. Ngunit higit sa lahat si Jomar ang pinakamasigasig. Pinagpatuloy niya ang pagkain ng lahat ng prutas sa listahan. Pakwan tuwing paggising papaya, bago magtanghalian bayabas, bilang merienda mansanas tuwing hapon, at sa gabi abokado o saging, depende sa pakiramdam niya. Tuwing linggo kung may blueberry sa palengke, binibili niya kahit maliit lang ang piraso. Ang epekto hindi niya maitatanggi. Dok, sabi niya isang umaga habang sila'y nagkakape sa ilalim ng puno, iba po talaga ang pakiramdam ko ngayon. Parang mas magaan ang katawan, mas maayos ang tulog at mas kalmado ang utak. Ngumiti si Doc Elias. Iyan ang sinasabi ko sa iyo noon pa man. Hindi kailangang mamuhay ng may takot sa pagtanda. Kung maaga kang magsisimulang alagaan ang sarili mo, darating ang edad ng may dignidad at lakas. Dok, tanong ni Jomar, bakit po kaya hindi ito tinuturo sa paaralan o sa health center? Bakit po parang palaging gamot ang solusyon? Napabuntong hininga si Doc. Kasi Jomar, mas madaling ibenta ang gamot kaysa ituro ang disiplina. Ang pagkain ng tamang prutas araw-araw ay walang kagyat na resulta. Hindi tulad ng tableta na iniinom mo ngayon, bukas may epekto na. Pero ang tunay na pagbabago ay dumarating sa mga bagay na ginagawa natin ng tuloy-tuloy araw-araw. Sa puntong iyon, tumahimik si Jomar. Naalala niya ang mga panahong puro instant noodles at soft drinks ang laman ng kanyang hapag. Ang mga gabing nagkukulang siya sa tulog at mga umagang hindi siya makabangon ng maayos. Ngayon, sa simpleng pagbabalik sa natural na pagkain, tila ba unti-unti niyang binabawi ang mga taon na ipinagsawalang bahala niya ang sarili. Dok, balak ko pong ibahagi ito sa mga kasamahan ko sa barangay. Gusto ko pong magsimula ng maliit na programa tungkol sa 7 prutas na ito para sa mga nanay, tatay, lolo at lola, maging sa mga bata. Napangiti si Doc Elias. Iyan ang gusto kong marinig. Hindi mo kailangang maging doktor para magturo ng tama. Kailangan mo lang ng karanasan at malasakit. Kinabukasan, nagsimula si Jomar ng maliit na talakayan sa health center. Dinala niya ang kanyang notebook, may larawan ng bawat prutas at ipinaliwanag isa-isa ang benepisyo nito. Hindi siya eksperto pero nagsalita siya mula sa puso. At iyon ang naging dahilan kung bakit maraming nakinig. Isa si Aling Nida, 60 taong gulang, sa mga lumapit sa kanya pagkatapos ng programa. Jomar, salamat! Simula ngayon, hindi na lang ako basta kakain ng saging. Kakain ako ng may layunin. Gusto ko pang makita ang apo kong magtapos. Lumipas ang mga araw, nagsimula nang maging parte ng kultura sa kanilang lugar ang 7 prutas. May mga paligsahan sa taniman ng bayabas. May mga nanay na gumagawa ng meryendang may papaya at saging. At si Jomar naging halimbawa ng pagbabagong nagsimula sa isang matandang doktor at isang simpleng kwento
sa ilalim ng puno. Makaraan ang ilang linggo, halos buong barangay na ang nakarinig tungkol sa 7 prutas ni Doc Elias. Sa mga palengke, mas mabilis maubos ang pakwan, papaya, bayabas at saging. Maging ang mga tindera natutong magtanong sa mga mamimili kung ito ba'y para sa 7 prutas diet na sinimulan ni Jomar sa tulong ni Doc. Isang Sabado ng hapon, nagpatawag ng munting pagtitipon ang barangay upang formal na pasalamatan si Doc Elias sa kanyang di matatawarang ambag sa kalusugan ng komunidad. Nandoon si Kapitan, mga tanod health workers at karamihan sa matatanda ng lugar. Habang nakaupo si Doc sa harap, lumapit si Jomar na siyang naging tagapagsalita. Hindi niya ginamit ang projector o anumang kagamitan. Isang papel at ballpen lang ang hawak niya at ang 7 salitang sinulat niya sa itaas ng pahina: pakwan, papaya, bayabas, mansanas, blueberry, abokado, saging. Minsan ang pinakakomplikadong problema ay may pinakasimpleng solusyon, ani Jomar. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na kailangan ng mahal na gamot ng ospital at kung ano-anong supplement para mabuhay ng mahaba. Pero isang matandang doktor ang nagpakita sa akin ng kabaligtaran. Isa-isa niyang inisa ang mga prutas at ipinaliwanag ang benepisyo ng bawat isa, kung paanong pinapababa ng mansanas ang kolesterol, kung paanong pinapadali ng papaya ang panunaw, kung paanong pinapahimbing ng saging ang tulog. Ngunit higit sa lahat, sinabi niya, ang pinakamahalagang leksyon na natutunan niya: ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang bagay na ginagawa lang kapag may sakit ka na. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon. Isang kagat ng prutas sa umaga. Isang tamang pagpili sa halip na instant na solusyon. Isang disiplina na kapag ginawa mo araw-araw, magiging puhunan mo para sa mas mahabang buhay. Matapos ang talumpati ni Jomar, tumayo si Doc Elias. Sa kanyang edad na 86, ang lakas ng kanyang tinig ay tila galing sa isang taong mas bata. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko inakalang ang simpleng ginagawa ko ay magdudulot ng ganitong pagbabago. Pero ang totoo, hindi ako ang bida rito, kundi ang mga prutas na matagal nang naririyan. At higit sa lahat, kayo na ngayon ay mulat na at handang magbago. Sa huling bahagi ng programa, bawat isa ay binigyan ng maliit na listahan na may pamagat 7 prutas na magdadala sa iyo sa 85+. Simple lang ito, ngunit bawat salita ay may bigat dahil ito ay galing sa karanasan, hindi sa pananaliksik lamang. Mula noon, hindi na lamang si Doc Elias ang tinitingala sa barangay bilang simbolo ng mahabang buhay, kundi pati si Jomar at ang lahat ng pumiling kumain, hindi lang para mabusog, kundi para mabuhay. Sa huling araw na magkita sila ni Doc sa ilalim ng punong mangga, sabay silang kumain ng bayabas. Tumingala si Jomar. Doc, sa tingin ninyo po, aabot din ba ako sa edad ninyo? Tumawa si Doc. Kung itutuloy mo ang ginagawa mo ngayon, araw-araw, baka lampasan mo pa ako. At sana pagdating ng panahon, may isa ka ring mapaturo ng 7 prutas.